Xiao Qiang. Susunod, nais kong pumasok ka sa Dahan Space at matutunan ang Yihua Jia Mogang. Pagdating ng panahong masira na ang Divine Sense ni Wujiang, ikaw ang tatanggap ng Shengo at papalit kay Wujiang. Naiintindihan ko po, Master. Ngunit sa gagawin kong ito, makakasamaan ko ng loob sina Wujiang at He Longshen. Kung hindi sila makikipag-ayos at kikilos laban sa akin, huwag kang mag-alala. Sa oras na iyon, poprotektahan kita, aking asawa, para makasiguro. Hahanap pa ako ng ilang kaibigan. Lumipat ang eksena sa isang kagubatan. May mga aninong lumitaw. Ang 5 Shenming na ito ay mga kaibigan ko. Noong ikinasal tayo, dumalo rin sila para bumati. Maraming salamat sa inyong tulong. Mga kagalang-galang. Master, nagsanay ako ng 500 taon sa Dahan Space. Ang Yihua Jia Mogang ay naabot ko na ang Great Achievement. Lahat ng paghahanda ay maayos na. Ang lokasyon ng Shengo na iyon, nasa ilalim ng lupa. Bababa tayo doon. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Yeming ang lahat sa lokasyon ng Shengo. Idinikit ni Yeming ang kanyang kamay sa noo ng Shengo at sumigaw, kumilos na. Dahan-daang tumagos ang kamay ni Yeming sa loob. Hinawakan ang Divine Sense ni Wujiang. Sino ang nangangahas na galawin ng Shengo ng aking He Longshen? Naghahanap ng kamatayan, Yeming. Ang lakas ng loob mo. Ngayon, ako, si Wujiang. Kahit pa maduraj ang langit at lupa, isasama kita sa kamatayan. Nang makita ito ni Fengshi, sumigaw siya, mga kasama. Sugod, ang 6 na Shenming ay hamarang sa mga atake mula kay Wujiang. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Xiao Qiang, pipigilan ko ang Divine Sense ni Wujiang. Bilisan mo, pumasok ka sa Shengo. Gamitin mo ang Yihua Jia Mogang. Opo. Kay Fengshi, malapit na akong hindi makatagal. Ginagamit ni Xiao Qiang ang secret technique. Hinati ang kanyang katawan sa 2. Ganap nang nahila ni Yeming ang Divine Sense ni Wujiang palabas. Yeming, mamatay ka na. Ngayon, tiyak na papatayin kita. Kung ang iyong tunay na katawan ang narito. Baka sakali, ngunit ngayon, isa ka lamang Divine Sense. Nangangahas ka pang pagbantaan ako. Maniniwala ka bang ikaw ang mamamatay? Sunod-sunod na pagsabog ang maririnig. Yeming, hinding-hindi kita patatawarin. Pagkatapos ng banta, naglaho si Wujiang. Tanging kaunting Divine Sense na lamang ang natira sa kamay ni Yeming. Xiao Qiang, kumusta na? Ang aking clone ay nakapasok na sa loob ng Shengo. At saka, mukhang malapit na itong magising. Sa sandaling iyon, dahan-daang nagmulat ng mata ang Shengo. Mula sa 2 mata nito ay lumabas ang matingkad na pulang liwanag. Ang katawan nito ay dahan-daang lumiit at lumuhad sa harap ni Yeming. Master, kumusta ang lakas ng iyong clone? Sa tulong ng Shengo, ang lakas ko ay umabot na sa Shenming. Mas malakas pa kaysa sa akin ng husto. Ito ang mga alaala na nakuha ko mula sa Divine Sense ni Wujiang. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Maraming salamat, Master. Masyadong malakas ang ingay na nagawa natin. Ang He Longjiao, malamang ay nagpadala na ng tao rito. Sina Fengshi at ang iba pa ay mga Shenming. Hindi kailangang mag-alala, mauna na tayo. Umalis sina Yeming at Xiao Qiang sa lugar na iyon. Earth Sovereign Empire, Central Tianyuan Continent, ang pinakamasaganang imperyo sa 5 dakilang imperyo. Matatagpuan sa sentro, itinuturing na pinakamasaganang kabisera ng Tianyuan Continent. Bawat gusali rito ay walang katumbas ang halaga. Sa loob ng mga gusali ay puno ng mga martial god coin. Ang mga puwersang may karapatang manirahan dito ay pawang napakayaman at makapangyarihan. Ang pugad ng Tan Tianjiao ay nasa pinakamarangyang distrito. Sa panlabas, ito ay ang Kuai Wolin. Isang bahay aliwan na puno ng karangyan. Kilalang pugad ng bentahan ng ginto. Kasama ang mga bahay alak, sag-alan, at bahay aliwan. Sa ilalim ng Kuai Wolin ay isang misteryosong munting mundo. At iyon ang tunay na punong himpilan ng Tan Tianjiao. Maligayang pagbati sa paglabas ng clone ng Divine Disciple Wujiang. Mula ngayon, maglalakbay ka sa mundo. Kikilos para sa Tan Tianjiao. Ang 10 naruroon ay pawang mga martial gods. Si Ye Tiannan ang may pinakamataas na katayuan. Noon, si Wujiang ang nag-utos sa kanya na agawin ang aking money bank. Magaling. Napakagaling ng inyong ginawa,
Mula ngayon, nakamit ko na ang pisikal na katawan. Sa hinaharap, ako na rin ang inyong sect leader. Mayroon ba kayong hindi sinasang-ayunan? Ang pagkakaroon ng Divine Disciple bilang sect leader ay isang biyaya para sa amin. Sect leader, naway mabuhay ka ng 1,000 taon. Walang hanggan ang iyong buhay. Sect leader, natatandaan ko na ang taong nasa likuran ninyo. Si Yeming, ay matagal nang umalis sa Tianzhou. Bakit siya naririto ngayon? Ang money bank na ipinagkatiwala sa inyo sa loob ng maraming taon ay walang ipinagbago. Isang malaking pag-aaksaya. Ibalik ninyo siya rito. Naglagay na ako ng soul seal sa kanya. Mula ngayon, siya ay tao ko na. Tutulungan niya kayong pamahalaan ang money bank. Ang batang ito, kilala ko siya noon. Napakagaling kumita ng pera. Sect leader. Kapag ibinalik siya para kumita ng pera, tiyak na malaki ang kikitain. Maliit na lingkod. May isa pa pong bagay. Sect leader. Maaari po ba naming makita ang Tontian Great Emperor's Divine Decree? Patay na. Kailangan pa ba ng Tontian Decree? Saan ko hahanapin ang bagay na iyon? Kay Yeming, Master. Wala ako niyan. Sa sandaling iyon, isang sinag ng gintong liwanag ang tumama kay Xiao Qiang. Ang Tontian Decree ay lumitaw. Master, hindi maganda. Ang aking clone ay nilagyan ng restriction. Ang Tontian Great Emperor ay naglagay ng isang stone tablet sa aking Divine Sea. Huwag kang mag-alala. Iyan ay ang Merit Steel. Ibig sabihin, kinikilala ng Tontian Great Emperor ang iyong pagkatao. Nais kanyang gawing sect leader. Mukhang alam niyang pinuksan natin ang divine sense ni Wujang. Kung iisipin, noon, mula sa Merit Steel ako kumuha ng bloodline at physic. Bagamat napakamahal noon, ngayon ay hindi rin mura. Basta na lang niya akong binigyan ng libre. Ano kaya ang binabalak ng Great Emperor na iyon? Narito ang Divine Decree. Ang Hao Tian Supreme Emperor ay itinalaga ako bilang sect leader. Si Yeming bilang vice sect leader. Namamahala sa money bank at Tian Futang, sino pa ang mangangahas tumutol? Nagbibigay galang kay sect leader. Kay vice sect leader. Hi, pati vice sect leader. Ibinigay na rin sa akin. May tunay na kapangyarihan agad. Ngunit ayos lang din. Hindi pa naman niya ibinibigay ang Merit Steel sa akin. Pagkatapos, sa Tian Futang Hallmaster, Duan Gangming, nagbibigay galang kay Vice Sect Leader. Sa isip ni Yeming, ngayon ko lang nalaman. Ang Tian Futang pala ay isa lamang maliit na sangay ng Tianzhou. Nagbibigay lamang ito ng isang imahe ng katarungan sa Tianzhou sa mundo ng mga tao. Walang naidudulot na pakinabang, kaya hindi ito binibigyang halaga. Hindi nakapagtataka. Kahit ang sect leader nito ay mas mababa pa ang katayuan kaysa sa Yellow Robe Sect Master. Ang posisyon na ito ay mas mababa pa ng 2 antas kaysa sa akin noong nasa Tianzhou pa ako. Mga kapatid, tumayo kayong lahat. Mula ngayon, tawagin niyo na lang akong Tian Futang, ang namamahala sa Tian Futang. Ilan na kayo ngayon? Bawat taon, gaano kalaking yaman ang nahahati sa inyo? Bumabati kay Vice Sect Leader. Ang Tian Futang, nahahati sa 5 dakilang imperyo, ay may humigit kumulang na 5.000 miyembro. Tungkol naman sa yamang nahahati bawat taon, ito ay nasa 100 milyong mga martial god coin. Ano? 100 milyon lang. Vice Sect Leader. Ang 100 milyong mga martial god coin ay hindi sapat gamitin. Kahit ang Hallmaster, 10 taon nang hindi nakakatanggap ng sahod. Sa harap ni Vice Sect Leader. Huwag kang bastos. Tumahimik ka. Mahigit 5.000 tao. Bawat tao bawat taon ay hindi aabot sa 20,000 mga martial god coin. Idagdag pa ang iba't ibang pagkalugi. Tiyak na bawat tao ay hindi aabot sa 10,000. 10,000 para sa isang ordinaryong malakas na tao ay maituturing ng marami. Ngunit para sa isang malakas na taong madalas humarap sa panganib, napakaliit nito. Vice Sect Leader. Ang dami ng pera ay hindi problema. Ang mga taong sumali sa Tianfu ay pawang kusang loob. Lahat kami ay sumusunod sa puso ng katarungan. Tama ang salitang iyan, ngunit hindi rin maaaring pabayaan kayo ng Tianzhou ng ganito. Mula ngayon, ang Tianfu ay magre-recruit ng mga tao. Tungkol naman sa pera, simula ngayon, 5 bilyon bawat taon. At kung magre-recruit pa ng mga tao, kailangan pa ng dagdag na pera.
Kung mapapalawak mo ang Tianfu hanggang 100.000 miyembro. Bawat taon ay bibigyan ko kayo ng 1 trilyon. Kung mapapalawak hanggang 1 milyon, makakakuha kayo ng 10 trilyon. Narinig nyo ba ng malinaw? 1 trilyon, 10 trilyon. Vice Sec Leader, nakainom po ba kayo ng kaunti? Papayag ba ang Tan Tianzhao na gumastos ng ganito kalaking pera para sa isang Tianfu na hindi naman kumikita? Ang aking ama, dahil din sa pagsali sa Tianfu kaya pinaslang ng tao. Ngunit naniniwala akong hindi siya nagsisi. Sa aking palagay, ang Tianfu Zhao, bagamat hindi kumikita, ito ang pinakabuod ng Tan Tianzhao. Umaasa akong lalakas ang Tianfu Tang. Vice Sec Leader, makakaasa po kayo. Si Gongming ay tiyak na pamumunuan ang Tianfu Tang para maging mas malakas. Para sa mga tao, pupuksain ang kasamaan. Kung hindi, handa akong mamatay para magbayad sala. Sumigaw din ang mga tao sa ibaba, kung hindi, kami po ay handang mamatay para magbayad sala. Magaling. Sa hinaharap, ako rin ay magiging isang miyembro ng Tianfu. Mula ngayon, sasamahan ko kayo sa pagpapatupad ng katarungan sa ngalan ng langit. Pagkatapos ayusin ang Tianfu Tang, nag-recruit si Ye Ming ng isang bahagi para sa Tan Tianzhao. Inayos at pinalawak ang lumang money bank. Kahit pa sa hinaharap ay may manabutahe sa kanyang bagong money bank. Mayroon pa ring money bank na ito na umuunlad. Pagkatapos ihanda ang lahat, iniwan niya ang clone ni Xiao Qiang para mamahala, habang siya ay bumalik sa Princess's Mansion. Pagkakita pa lang ni Ye Ming kay Feng Shi, nag-alala itong sumigaw, nasugatan ka. Kasalanan ko, hindi ko inakalang si Wu Jiang ay may 3 Shenming clones. Bagamat naputol ko ang isa, nasugatan din ang aking katawan. Kumusta na ang progreso sa money bank? Pinamamahalaan ko na ang Tan Tianzhao. Tinanggap na rin ng Tan Tian Great Emperor ang clone ni Xiao Qiang. Nagbaba ng Divine Decree, at kasabay nito ay ginawa akong Vice Sec Leader. Hindi maaari, asawa, humanap ka agad ng paraan para iwan ang posisyon ng Vice Sec Leader. Ang Tan Tian Great Emperor ay hindi madaling kalaban. Baka unti-unti kanyang ginagapang sa isang patibong. Sige, pag-iisipan kong mabuti ang bagay na ito. Ngayon, ano ang iyong mga plano? Bukas, magsisimula ang digmaan. Pagkalipas ng kalahating buwan, aalis ako para sa ekspedisyon. Habang wala ako, kailangan mong mag-ingat. Iwasang makipag-ugnayan sa aking mga kapatid na prinsipe. Sige, lumipat ang eksena sa mansion ng 8th Prince. 8th Prince, ang money bank ni Ye Ming na iyon. Walang hanggan ang potensyal. Napakabilis ng pag-unlad. Natatakot akong sa loob lamang ng 3 taon. Ang kita nito ay makakapantay na sa kita ng imperyo. Kamahalan, hindi niyo po ba ito gusto? Kung ganyan kasarap, paanong hahayaan lang sa tagalabas? Pinakamatagal. 2 taon. Kukunin din niya ni ama. Kahit pa ang pagiging Grand Princess ng Tia. Hindi niya iyon mapipigilan. Pagkalipas ng 2 taon, ang perang kinita niya ay sapat na para makagalaw siya ng malaya. Kamahalan, wala po ba kayong paraan? Siya ang asawa ng aking tiya. Paano ako kikilos? At saka, gaano man karami ang kitain niya? Pagdating ng oras ng kamatayan, mamamatay din naman siya. Gusto siyang patayin ng Great Emperor. Imposible. Kahit paano, siya ay isang fuma. Hindi mo naiintindihan, si ama, kapag kumilos, kung hindi gagawin, hindi gagawin. Kapag ginawa, sukdulan ng pagiging walang awa. Ang pinakawalang awa ay ang puso ng isang emperador. Ang aking ina noon, dahil din sa, hayaan na, huwag na nating pag-usapan. Ang bagay na ito ay hindi naman imposibleng gawin. Hintayin mong umalis si ama. Hikayatin mo si Ye Ming na pumunta sa akin. Titingnan ko kung ano ang gusto niya. Kung hindi siya pumayag, hihiram tayo ng kamay ng iba. Si Munting Ikatlo, marami na ring tiniis noon. Sakto, malapit na siyang bumalik mula sa digmaan. Ang kanyang cultivation ay tumaas din ng malaki. Bigyan natin siya ng isang tulak. Ayon sa kanyang ugali, tiyak nakikilos siya laban kay Ye Ming. Baka sakaling makakuha pa tayo ng kaunting pakinabang. Lumipat ang eksena sa Azure Dragon Academy. Nakabalik na ako. Bumati si Ye Ming. Ngunit walang sumagot. Sina Chen Chen at Hu Zier ay malungkot ang mukha. Walang imik. Si Zhang Heng ay namutla nang makita ang tensyon. Bakit parang walang masaya? May nagawa ba akong mali sa kanila?
Boss, ang balita na naging fuma ka ay kumalat na sa buong akademya. Bakit ang bilis? Chen, si Ruyo ay fuma na ngayon. Hindi ba dapat maghanda tayo ng isang malaking regalo bilang paggalang? Kailangan pa ba yan? Si Ruyo. Hindi ko alam kung sino yung taong iyon noon na kahit mamatay ay hindi pumayag kay Prince Feng Wuzhang. Kung pumayag lang siya noon, ngayon ay isa na siyang prinsesa. Hindi ba? Siyempre, iniwan ko ang pagiging prinsesa. Pero yung isa naman ay tumakbo para maging fuma, hay. Ang asawa ng Grand Princess. Hindi natin basta-bastang magagalaw. Hindi makapagsalita si Yeming sa mga patotsyada ng dalawa. Ruyu, Chen, anong nangyayari sa inyo? Boss, tiyak na may mabigat kang dahilan. Tingnan ninyo siya. Siya ba yung tipo ng taong basta-basta na lang? Paano natin malalaman? Ang itsura ng Grand Princess ay parang bulaklak. Parang jade. Natural lang na maakit ang mga lalaki. Ang Grand Princess, may pera, may kapangyarihan, at maaari pang tulungan siyang mag-cultivate. Hindi tulad natin na magaling lang magdagdag ng gulo. Tama na. Ako at ang Grand Princess ay may transaksyon lamang. Tinutulungan niya akong bawiin ang money bank. Ako naman ay ikakasal sa kanya. Kung hindi, paano ko mahaharap ang Yin Yang sect? Peking kasal. Nagpapanggap lang kayo. Hindi nyo ba naiisip? Ang Grand Princess ay isang Shenming. Paanong magkakagusto siya sa isang hamak na batang tulad ko? At saka, hindi pa kami nagkita dati. Hindi kaya, pag-ibig sa unang pagkita. May katwiran din. Siya, matandang baka na kumakain ng batang damo. Nakinabang din siya. Ha, batang damo, nagtiis ka ng sama ng loob. Kung mas malakas lang sana ako, may pera at kapangyarihan, mas matutulungan sana kita. Hindi naman maituturing na sama ng loob. Ito ang Chonjiao fruit. May kaunti pa akong natira dito. Bawat isa sa inyo, kumuha ng isa at kainin. Chonjiao fruit. Iyon ang Chonjiao fruit na nagbibigay ng maalamat na divine body. Hindi pwede, boss. Masyadong mahalaga ang bagay na ito. Lahat kayo ay mahalaga sa akin. Habang tumataas ang inyong mga realm, mas matutulungan ninyo ako. Kainin nyo na, boss. Napakabuti nyo po. Namula sina Chen at Sheer. Salamat. Sige na, bumalik na kayo at mag-retreat. Linisin ninyo itong mabuti. Ako rin ay magkukultivate na. Pagkalipas ng kalahating buwan, ang aking realm ngayon ay umabot na sa upper rank martial ancestor. Malapit nang maabot ang earth rank martial ancestor. Master, ang earth rank martial ancestor ay isang pambihirang realm. Kung nais mong mag-breakthrough, kailangan mong makipaglaban sa mga malalakas na tao. Damhin ang kanilang mga natatanging teknik. Tama ka, ang aking dating master. Dahil din sa pag-breakthrough sa earth rank martial ancestor kaya muntik nang mamatay. Malalakas na tao. Saan ako hahanap ng malalakas na taong makakalaban? Yung mga nasa kaparehong realm. Hindi ko kalaban. Kung masyadong mataas ang realm, baka mapatay pa ako. Mukhang kailangan kong magtanong kay guro. Pagkalabas pa lang ni Yeming ng pinto, may hamarang na sa kanya. Sino ka? Nais kang makita ng 8th Prince. Ayoko siyang makita. Hindi iyan isang matalinong sagot. Agad tinawag ni Yeming si Xiao Qiang, paglaruan mo siya. Lumaki si Xiao Qiang at umungal. Iwinasiwas ng lalaki ang bandila sa kanyang kamay. Agad, isang higanteng ahas ang pumulupot sa katawan ni Xiao Qiang. Sa sandaling ito, bumagsak si Xiao Qiang sa lupa. Nag-alalang sumigaw si Yeming. Xiao Qiang, anong ginawa mo? Nais kang makita ng 8th Prince. Sige, pupunta ako. Ngunit kailangan mo munang gamutin si Xiao Qiang. Kung hindi, kahit mamatay pa ako, hindi kita patatawarin. Tinago ng lalaki ang kanyang ahas. Master, huwag kang sumama sa kanya. Mapanganib. Hinawakan ni Yeming si Xiao Qiang, ayos lang. Kung gusto niya akong saktan. Matagal na niya itong ginawa. Makalipas ang ilang sandali, sa mansion ng 8th Prince. Kamahalan, nais niyo akong makita. Ano po ang kailangan ninyo? Huwag kang maging formal. Ikaw ang asawa ng aking tiya. Kahit paano, mas nakatatanda ka sa akin. Unang pagkikita, hindi ba dapat regaluhan kita ng Chonjiao fruit? Pasensya na, ubos na ang Chonjiao fruit. Kahit Chonjiao fruit, hindi mo pa maibigay. Ang usapan tungkol sa money bank sa hinaharap ay magiging mahirap na. Ha, ipakita mo sa kanya kung ano ang tamang asal.
Agad niyang iwinasiwas ang bandila para umatake. Isang ahas ang pumulupot sa katawan ni Yeming. Sumisigaw si Yeming sa sakit. Walang tigil na sumusuka ng dugo. Hindi ka pa rin si Zuko sa 8th Prince. Kahit kailan. Hindi ako si Zuko. Divine skill. God level divine skill. Anong nangyayari? Inilabas ni Yeming ang God Exterminating Arrow. Mamatay ka na. Ang God Exterminating Arrow ni Yeming ay nagpatalsik sa lakas ng lalaki. Kung papatayin mo ako, mamamatay ka rin. Ang lason ko. Ako lang ang may lunas. Ano? Akala mo hindi ko makikilala ang lason mong failing? May kasama pang masamang espiritu. Ginamit pa ni Yeming ang Evil Expelling Seal. Tinamaan ang lalaki at tumalsik. Buddha Reaching Seal. Paano nangyari ito? Ang atake ni Yeming ay nagpatunaw sa katawan ng lalaki. Namutla ang 8th Prince nang makita ito. Ang lakas ng loob mo. Nang ahas kang patayin siya. Isa lamang martial ancestor. Pero nagawang pumatay ng isang martial god. Saan galing ang arrow na iyon? Ngayong patay na siya. Gamit ang aking mga pamamaraan para protektahan ang sarili. Ang lason mong iyon ay walang kwenta. Ang taong pinatay mo ay mula sa golden aristocratic family ng aking ina. Pinatay mo siya, kaya kaaway ka na rin ng G family. Ano naman ngayon, nang ahas na kumilos laban sa akin? Iisa lang ang kahahantungan kamatayan. Nanginginig sa galit ang 8th Prince. Tahimik na pinanood si Yeming na umalis. Kamahalan, dapat natin siyang patayin. Kung marami siyang pamamaraan, dapat tayong magtulungan. Kahit paano, siya ay isang fuma. Hindi siya pwedeng mamatay sa aking mansion. Hindi ko pa alam kung gaano karami ang kanyang mga alas. Kapag pinilit ko siya ng husto, baka isama pa niya ako sa libingan. Sa sandaling ito, nakabalik na si Yeming sa kanyang tirahan. Mabuti na lang at hindi kumilos ang 8th Prince. Naramdaman kong may 4 o 5 martial gods pa na nagtatago sa kanyang mansion. Kung kumilos sila, napakahirap harapin. Dahil pinagbantaan lang niya ako ng ganito. Mukhang hindi niya ako itinuturing na seryosong kalaban. Master, noon pa man, itinuturing na ng pamilyang imperial ang mga mamamayan na parang damo. HMPH, hindi mali ang aking pinili. Tiyak na darating ang araw na paparusahan ko ang lahat ng mga walang hiyang ito. Master, hindi ka pa umaabot sa martial monarch realm. Pansamantala, magtiis ka muna. Tingnan mo kung anong misyon ang ibinigay ng Tan Tianzhou sa Tianfu. Kapag may oras, dapat kang pumunta para tumulong sa mga tao at puksain ang kasamaan. Azure Dragon Empire, 39th Prince, Feng Wuzhang, nagnanakaw ng blood essence ng mga martial artists. Nagsasanay ng blood shadow demonic art. Lumipat ang eksena sa isang lugar. Si Feng Wuzhang ay nakatayo sa gitna ng isang grupo ng mga tao. Dahan-dahan niyang hinihigop ang dugo ng mga tao sa paligid. Ang mga tao ay gumagapang. Pagkatapos ay nawalan ng lakas at bumagsak. Sa sandaling ito, nagulat siya nang makarinig ng palakpak mula sa likuran. Munting 39. Mabilis ang progreso ng iyong blood shadow divine art. Mukhang marami kang natutunan sa digmaan. Ano, ngayon, ilan na ang nahigop mo? Ilang dosenang martial ancestors at ilang martial monarchs lang naman. Ikawalong kapatid, wala naman tayong gaanong ugnayan. Bigla kang pumunta rito para hanapin ako. Ano ang kailangan mo? Nakababatang kapatid, narinig mo na ba ang tungkol sa Tongli Money Bank ni Yeming? Hindi kaya, gusto mo rin ito. Siyempre, narinig ko na, at gusto ko rin. Ngunit ang money bank, hindi iyan isang bagay na basta na lang nating malulunok. Darating din ang araw na kukunin ito ni Ama. Tama ka, sa hinaharap. Tiyak na mapupunta sa kamay ni Ama ang money bank. Ngunit bago iyon, kung mapapatay natin si Yeming, makuha ang share sa kanyang mga kamay. Hindi lamang tayo yayaman ng husto, kundi pagdating ng panahon na kumilos na si Ama, ibigay natin ito kay Ama. Tiyak na pahahalagahan at gagantimpalaan tayo ni Ama. Ngunit si Ama, ay oo nga pala, kara-rating ko lang. Hindi ko pa alam ang sitwasyon. Si Tia, kumusta na siya ngayon? Si Tia, gamit ang suporta ng money bank, ay nanguna sa ekspedisyon sa East Sea. Malaki ang posibilidad na makuha niya ang Lingzhou. Sa yaman ng Lingzhou. Kapag nagtagumpay, tiyak na malaki ang aanihin. Tama ka, ang East Sea ay napakayaman. Kapag nakuha ang Lingzhou, mahirap isipin kung gaano karaming yaman ang makukuha ni Tia.
Nagkakahalaga ng 3 trilyon. Baka umabot pa ng 100 trilyon. Hindi mali, ito ang pinakamalaking halaga ng money bank. Noong huling ekspedisyon sa labas, napakalaki nang nawala sa imperyo. Sa kasalukuyan, ang pinakakulang natin ay pera. Basta't may pera, makakabangon tayo. Makakapag-recruit tayo ng mas maraming hukbo. Sa labas, may hindi mabilang na malalaking mundo. Basta't makakuha tayo ng isa, makakakuha tayo ng yaman na daan-daang beses ang dami. Pagdating ng panahon, baka magawa pa nating pag-isahin ng Azure Dragon Empire ang Tianyuan. Dalhin ang sibilisasyon ng Marshall daw sa Sukdulen. Tama ang sinabi ni nakatatandang kapatid. Tiyak na kailangang makuha ang money bank. Kahit man lang yung parte mula sa kamay ni Yeming. Ngunit ang problema, paano natin siya haharapin? Harapan. Tiyak na hindi pwede. Tiyak na hahabulin tayo ng responsibilidad ni Tia. May mga pagkakataong mas epektibo ang paggamit ng utak kaysa sa dahas. Ang angka ng iyong ina. Hindi ba't malakas ang impluwensya nila sa Ministry of Justice? Maaari nating gawin ito. Kinabukasan, habang si Yeming ay nakaupo sa labas. Nagpapainit sa araw at nagkukultivate. May kung anong bagay ang lumipad patungo sa kanya. Napasigaw siya sa sakit. Anong martial tool ito? Ang bilis. Hindi ko nagawang gamitin ang divine skill para pigilan ito. At saka, hindi ko talaga magawang makawala. Hanyuan Zijin Suo. Kayang hulihin ang level 9 demonic beasts. Ang kalaban, may paghahanda. Yeming, kami ang Ministry of Justice ng Imperyo. Mas mabuting huwag kang lumaban. Kung hindi, mas bibigat pa ang iyong kasalanan. Anong krimen ko? Sumusunod lamang kami sa utos. Hindi namin kailangang malaman ang mga bagay na ito. Sumama ka na lang sa piitan ng Ministry of Justice. Pagdating ng araw ng paglilitis, malalaman mo kung ano ang iyong kasalanan. Makalipas ang ilang sandali, sa piitan ng Ministry of Justice ng Azure Dragon Empire, si Yeming ay dinala sa loob. Ministry of Justice, halika. Hindi ko alam kung makakalabas pa ako ng buhay dito pagkatapos ng 1 buwan. Hoy, isa na namang kawawang kaluluwa. Halika dito. Dilaan mo ang paa ni Lolo. Patawarin ka ni Lolo. Napatay ko na ang 100 Grand Martial Masters. Wala akong kasalanan. Huwag ninyo akong ikumpara sa inyo. Ang Ministry of Justice ay kumikilos ayon sa mga alituntunin. Gusto kong makita kung anong krimen ang ibibintang nila sa akin. Dito ka, bilisin mo. Pasok. Hindi masama. 4 pang kasama sa selda para may mapaglibangan. Hindi ako malulungkot. Ang pinto sa likuran ay isinara ng mahigpit. Ang Hanyuan Zijin Suo, binago na. Gamit lamang ang cade ng ito ngayon. Sapat lang para ikulong ang isang martial monarch. Gamit ang aking lakas, madali ko itong masisira, lalo na't kasama ko pa si Xiao Qiang. Ang 4 na iyon ay nakatitig kay Yeming, tingnan ninyo. Siya nga, mukhang inayos na talaga para dalhin siya rito. Sinabi ng taong iyon, basta't mapatay natin ang isang ito. Palalayain na tayo. Ngunit ang batang ito, martial ancestor pa lang. Talaga bang kailangan pa nating kumilos? Karapat-dapat ba siya? Hoy kayo, pinag-uusapan ninyo ang pagpatay sa akin sa mismong harapan ko. Hindi nyo talaga ako nirerespeto. Ano? Kahit paano, gumamit naman kayo ng sound transmission. Diba? Sound transmission. Ha. Isang hamak na martial ancestor. Kailangan pa naming gumamit ng sound transmission at magplano para patayin siya. Natatakot akong hindi pa nakikita ng batang ito ang aming mga realm. Lahat kaming 4 ay mga martial monarchs. Nakakatawa, gamit ang iyong lakas. Hindi ka karapat-dapat na dumihan ang aming mga kamay. Lumayas ka. Ganoon. Sa tingin ko naman, ang madudumihan ng kamay ay ako. Walang hiya. Itinaas ni Yeming ang kanyang paa. Umungol ng 1 beses. At malakas na itinapak sa lupa. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Itinulak papalayo ang 4 na tao. Diyos ko, ang batang ito. Gamit lamang ang lakas. Nagawa niya ito. Gaano ba kitakat ang kanyang lakas? Hindi maaaring galitin ang taong ito. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong bagay na pula ang lumipad patungo sa kanila. Tumagos ito sa mga ulo ng 4 na tao. Lahat silang 4 ay napatay sa isang iglap. Nagulat si Yeming. Lumingon at sumigaw. Sino yan? Ngunit walang sumagot. Namutla si Yeming. Nag-aalala. Sa sandaling ito, may mga yabag na papalapit.
Napansin nila ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Fu Ma Yeming. Pinaslang ang Imperial Grandsons. Iulat agad sa Great Emperor. Sa isip ni Yeming, sinasadyang pagbangain ako sa kanila, patagong pumatay ng tao para isisi sa akin. Nahulaan ko na ito. Ngunit bakit, ang apat na kasama sa selda ay mga apo pala ng emperador? Lumipat ang eksena sa mansyon ng mga prinsipe. Master, nagtagumpay na. Si Yeming. Pinaslang ang Imperial Grandsons. Mahahatulan siya ng lingchi at paglipol sa siyam na salinlahi. Magaling. Kahit bumalik pa si Tia. Hindi niya ito mailigtas. Hayaan muna natin siya ng ilang araw. Pagdating ng oras na papatayin na siya. Sabihin sa kanya na gamitin ang kontrata ng hatian ng kita ng pribadong bangko para ipagpalit sa kanyang buhay. Kung hindi dahil sa pagpatay sa Imperial Grandsons. Gamit ang Golden Command Token sa kanyang kamay. Napakahirap siyang maimbestigahan. Munting 39. Sigurado ka bang ang apat na iyon ay talagang Imperial Grandsons? Totoong totoo. Alam mo naman, noon, napakaromantiko ni Ama. Ang mga prinsipe pa lang ay mahigit 40 na. Ang mga anak sa labas. Hindi mabilang. Ang apat na ito ay bunga ng pagsasama ni Ama at ng isang mortal na babae. Kung hindi dahil sa dugo ni Ama, paanong magkakaroon sila ng potensyal para maging martial monarchs? Subalit, natatakot akong kahit sila mismo ay hindi alam ang kanilang pagiging prinsipe. Alam lang nilang hindi ordinaryo ang katayuan ng kanilang ama. Haha, munting 39. Napakagaling mo talaga. Nagawa mong mahanap ang mga bastardo ito. Kung gayon, wala nang daan para mabuhay pa si Yeming. Lumipat ang eksena sa piitan. Dinala ni Ruzo ng pagkain para kay Yeming. Ruzo, bakit ka na parito? Bilang isang katulong, natural lamang na narito para pagsilbihan si Lolo. At saka, para ipaalala lang. Si Naruyo at Chen Chen ay hindi alam na si Lolo ay nahuli. Ako lang mag-isa ang patagong pumunta rito. Kanina, si Ruzo ay parang multo. Dumiretso lang papasok ng ganito. Pero walang sino man ang nakapansin. Napakakakaiba, Master. Ang lakas ng katulong na ito ay hindi maikukumpara sa ordinaryong Divine Spirit. Basta't ayaw niya, kahit tumayo pa siya sa harapan. Kahit isang first level martial god ay hindi siya makikilala. Lolo, narinig ko silang nagsasabi na pinatay mo raw ang mga miyembro ng pamilyang imperial. Mahahatulan ka ng lingchi hanggang mamatay. Ano na ang susunod na gagawin? O kaya, ilalabas kita. Ako lang mag-isa ay kayang umalis sa piitang ito. Ang problema, ito ang piitan ng imperyo. Ang Ministry of Justice ay nasa sentro ng imperyo. Napakaraming tao. Hinding-hindi maaaring magpadalos-dalos. Kung gayon, tahimik kitang ilalabas dito. Hindi maaari. Kung gagawin iyan, ibig sabihin ay inaamin ko ang kasalanan. Hindi lamang ako hahabulin ng imperyo, kundi masisira rin ang reputasyon ni Feng Shi. Pagtatawanan siya, hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Alagaan mo lang sina Zhang Heng ng mabuti. Susunod, tatanggapin ko ang pagsasanay ng Golden Guard. Pagdating ng panahon na maging Golden Guard na ako, kahit pa ang Great Emperor, hindi niya ako basta-basta magagalaw. Sige na nga, sino ba naman ang nagsabing ikaw ang lolo ko? Sa sandaling ito, si Yeming ay nagtatakang tumingin sa paligid. Ito ang unang lugar ng pagsasanay. Ghost Dulang Heaven. Sa loob ng Ghost Dulang Heaven, may hindi mabilang na mga mararahas na martial souls mula pa noong unang panahon. Umiiral sila sa pisikal na anyo. Napakapanganib. Magsanay ka muna rito. Ang mga Golden Guard sa loob ng maraming taon. Ang makakaligtas sa yugtong ito ay hindi hihigit sa 30%. Umaasa akong makakatagal ka hanggang sa susunod na lugar ng pagsasanay. Pagkaalis pa lang ni Zuanhua, isang malaking itim na anino ang lumitaw. Sa sandaling ito, nag-anyong tao ito, may hawak na espada, at sumugod para atakihin si Yeming. Agad ginamit ni Yeming ang Emperor Sword Yin Yang Slash. Ang hiwa ng espada ni Yeming ay pumutol sa martial soul. Dahan-dahan itong naglaho. Saan galing ang mga kaluluwang multo na ito? Sa katunayan, sila ay mga martial souls. Kapag nabuo na ang martial soul, maaari itong humiwalay sa pisikal na katawan. Ngunit pagkatapos humiwalay, hindi ito maaaring mabuhay ng matagal. Ang espasyo rito ay napakaangkop para sa pag-iral ng mga martial souls. Kasabay nito, mayroong array formation na nagpapanatili sa kanila.
Kaya, pinakamarami, Master, ay maaari mo lamang silang durugin. Ngunit hindi mo sila mapapatay. Tungkol naman sa kanilang pinagmulan, hindi alam ni Beiming. Ang mga martial souls na ito, bagamat lahat ay may kamalayan, umaasa lamang sila sa instinkto para umatake. Ngunit lahat sila ay may kanya-kanyang natatanging teknik. Master, maaari mo silang gamitin para sanayin ang iyong martial Dao furnace at umangat sa Earth Rank Martial Ancestor. Earth Rank Martial Ancestor. Natatandaan ko, mas mataas pa sa ranggong ito ay ang Heaven Rank Martial Ancestor. Noon, anong realm ang naabot ni Elder Tong Tian? Si Elder Tong Tian ay umabot sa Earth Rank ngunit hindi pa sa Heaven Rank. Ang aking dating master ay umabot lamang din sa Earth Rank. Hindi pa nakarating sa Heaven Rank. Ang Earth Rank at Heaven Rank ay maaaring ituring na transisyon ng Martial Ancestor patungo sa Martial Monarch. Ito ang susunod na hakbang. Ang pagpapatibay ng pundasyon bilang paghahanda sa pagbuo ng Martial Soul. Ang Earth ay tumutukoy sa pisikal na katawan. Ang Earth Rank ay nangangailangan ng pagpapalakas ng pisikal na katawan. Pagkatapos mapatibay ang pisikal na katawan, maaari nang umangat sa Heaven Rank. Ang Heaven ay tumutukoy sa kaluluwa. Ang Heaven Rank ay parehong pagpapalakas at pagpapadalisay ng Martial Soul. At kasabay nito ay pinapalakas pa ito lalo. Pagkatapos makumpleto ang dalawang hakbang na ito, ang pag-abot sa Martial Monarch Realm ay magiging madali na. Wala nang kahirap-hirap. Kung ito ay paglalatag ng pundasyon para sa Martial Soul, bakit hindi ito malawakang sinasanay ng mga tao sa mundo? Dahil ang dalawang realm na ito ay nangangailangan ng napakaraming yaman. At ang hirap nito ay napakataas din. Kailangan pa ng swerte. Ang kakulangan sa dalawang ito ay hindi sapat. Sa katunayan, kaysa sabihing ang Heaven Rank at Earth Rank ay paglalatag ng pundasyon para sa Martial Monarch, mas tamang sabihin na ito ay para maglatag ng pundasyon para sa Shenming. Ang tinatawag na Shenming, sa katunayan, ay isang mas mataas na antas ng buhay. May pagkakaiba sa esensya kumpara sa mga tao. Ang mas mataas na antas ng buhay ay nangangahulugang iba rin ang pisikal na katawan. Iba rin ang kaluluwa, kaya ang Earth Rank ay hindi lamang pagpapalakas ng katawan, kundi pagbabago rin ng katawan tungo sa isang mas mataas na uri ng pag-iral. Dahil dito, sa hinaharap, ang katawan ay maaaring maging isang Diyos. Kung gayon, ang Earth Rank at Heaven Rank, kapag pinagsama, ay nangangahulugang pagtahak sa landas ng Shenming. Bawat isang Shenming noon, umabot ba sa antas ng Heaven Rank Martial Ancestor? Kung para lamang maging isang Diyos, sapat na ang Earth Rank. Sa katunayan, karamihan sa mga Shenming, sa kanilang paglaki, ay umabot lamang sa antas ng Earth Rank. Ganoon din si Elder Tong Tian. Dahil ang Heaven Rank ay napakahirap. Kung ang Earth Rank at Heaven Rank ay pareho kung mararating, kung gayon, hindi lamang ako tatahak sa landas ng Shenming, kundi ito ay magiging isang walang kapantay na landas sa daan ng Shenming. Walang kapantay sa daan ng Shenming. Kung si Master ay laging papasok sa Earth Rank, kailangan mong linisin ang sapat na Hongmeng Spirit Chi at maligo sa 100.000 sinag ng 5-colored body refining Divine Light. Para makayanan ng 5 sinag ng 5-colored body refining Divine Light, kailangan mong umasa sa bagay na ito, 5 Elements Body Tempering Art. Sige, isantabi muna natin ang Hongmeng Spirit Chi, ang 5 Elements Body Tempering Art, sa aking potensyal sa cultivation. Siguro ayos lang. Tungkol naman sa 5-colored body refining Divine Light, Merit Steel, ipagpalit mo ako ng 100.000 sinag ng 5-colored body refining Divine Light. Mga sinag ng 5 kulay na Divine Light ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Yeming, ang mahal. Isang sinag ng 5-colored body refining Divine Light ay katumbas ng Meritone na katumbas ng 100 milyong mga martial god coin. Ang 100.000 sinag ay gagastos ng 10 trilyong mga martial god coin. Ngunit, mukhang alam ng Merit Steel na mayroon akong money bank kaya pinautang na lang ako. Bahala na. Kailangan namang umangat. Utang. Babayaran ko mamaya. HMM. Pakiramdam ko ang aking katawan. Mula loob hanggang labas. Kahit ang pinakamaliit na bahagi ay nalilinis at nagkakaroon ng kabanalen. Ang pakiramdam na ito, napakasarap. Master, mayroon ka ng 5-colored body refining Divine Light. Bilisin mo.
Magpalat ka na ng kaunting Hongmeng Spirit Chi. Ngunit ang Hongmeng Spirit Chi ay napakahalaga. Natatakot akong napakalaki ng gagastusin. Haha, Invisible Sword. Hindi mo alam. Sa katunayan, ang Spirit Chi na pagmamayari ko, ang Spirit Chi na nililinis ko, ay Hongmeng Spirit Chi. Diyos ko, Master, napakaswerte mo talaga. Kahit mga Shenming, iilan lamang ang may kakayahang magkaroon ng Hongmeng Spirit Chi bilang kanilang Primal Spirit Chi. Masyado bang owa? Ang Hongmeng Spirit Chi ay nakuha ko sa loob ng napakalaking bungo sa ilalim ng lawa ng Diyos. Namatay na yung tao, bungo na lang ang natira. Ang hininga niya ay Hongmeng Spirit Chi pa rin. Master, kumpleto na ang mga kondisyon. Bilisan mo. Sanayin mo na ang 5 Elements Body Tempering Art. Sige. Agad binuksan ni Yeming ang aklat at nagsimulang mag-cultivate. Sa sandaling ito, ang mga martial souls sa paligid ay dahan-daang lumapit sa lugar kung saan nagko-cultivate si Yeming. Nagpakita sila ng kanilang tunay na anyo. May hawak na mga sandata. At sumugod para umatake. Sakto. Para may dagdag ko kayo sa aking martial Dao Furnace. Invisible Sword. Nagtakbuhan ang mga martial souls sa takot. Ngunit hindi pa rin sila makatakas sa Invisible Sword sa kamay ni Yeming. Sa loob ng aking katawan, parang may isang tanikala na pumipigil, nabuksan. Ang potensyal, dahan-daang lumalawak. Kahit ang aking katawan, nagsisimulang mag-transform. Ang tanikala sa loob ng katawan ni Master ay nasira na. Bagamat sa kasalukuyan ay wala pang gaanong pagtaas sa lakas, ngunit sa hinaharap, ang potensyal ay magiging walang hanggan. Ang katawan ay hindi na mapipigilan pa. Ang pandaman ng tao ay may limitasyon. Kung masisira ang mga tanikala, ang pang-amoy ng tao ay maaaring pumantay sa demonic beast. Ang paningin ay makakasabay sa mababangis na hayop. Ang pandinig ay papantay sa paniki. Ang pakiramdam ay papantay sa mga multo. Kahit pa sa lakas, dahil sa limitasyon ng pisikal na katawan. Gaano man mag-cultivate, ang lakas ay hindi maaaring lumampas sa 1 bilyong jin. Ngunit basta't masira ang mga tanikala, maaaring kayanin ng katawan ang lakas na 10 bilyong jin. Kahit pa mas marami hanggang walang hanggan. Ngayon, si Master ay gumagamit ng Body Refining Divine Light para sirain ang mga tanikala. Makawala sa pisikal na katawan. At humakbang sa unang hakbang tungo sa pagiging isang mas mataas na antas ng buhay. Ang Body Refining Divine Light, tunay ngang kamangha-mangha. Ngunit ang pag-transform ni Master ng ganito ay dahil din sa kanyang potensyal at talento. Kung ipapalit sa taong may hindi magandang potensyal, hindi tiyak kung magkakaroon ng epekto kahit maligo pa sa Divine Light ng daan-daang taon. Pagkalipas ng 3 araw, nag-breakthrough sa Earth Rank Martial Ancestor. Ito na ang paghahanda para maging isang Shenming. Isang katawan na umangat sa bagong antas. Pakiramdam ko ang aking katawan. Ang aking kamalayan ay maaaring makipag-ugnayan sa langit at lupa. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang Golden Command Token. Dinala si Yeming sa ibang espasyo. Kung ang Golden Command Token ang nag-teleport sa akin, kung gayon. Ito na siguro ang ikalawang lugar ng pagsasanay. Hindi kaya, isang munting mundo. Hindi tama, Master. Tayo ay nasa loob ng isang mapa. Ang lugar na ito, natatakot akong, ito ang Myriad Heavens and Worlds map. Ano ba talaga ang Golden Guard? Paanong nagkaroon sila ng kayamanang tulad ng Myriad Heavens and Worlds map? Myriad Heavens and Worlds map. Ano iyon? Isang mapa. Tama iyon, Master. Tingnan mo. Iyon ang pinakabuod ng Ancestral Origin Land. Naroon pa ang mga sinaunang nilalang. Ang ibang mga piraso, lahat ay mga dakilang mundo. Ang Tianyuan Continent ay isa lamang sa mga iyon. Yeming. Ito ang Myriad Heavens and Worlds map. Ito rin ay isa sa mga pundasyon ng pagbangon ng 5 Elements Divine Dynasty. Bawat tao, sa buong buhay niya, ay iisang beses lamang makakapasok. Kailangan mong sikapin itong tandaan. Sa hinaharap, anuman ang iyong posisyon, ito ay magiging napakahalaga sa iyo. Ang oras para magmemorya ay 3 araw lamang. Pagkalipas ng 3 araw, dadalhin ka ng Golden Command Token sa susunod na lugar ng pagsasanay. Sige, gamit ang Tai Ti Divine Calculation at Chaos Arithmetic Scripture. Itatatak ko ang lahat ng detalye sa aking utak. Walang makakaligtas. Lumipas ang panahon. Pagkalipas ng 3 araw,
Ang pagmemorya lamang ng isang mapa ay nagparamdam sa akin na parang puno na ang utak ko. Gusto nang sumabog. Mabuti na lang at nagtagumpay din. Sa sandaling ito, dinala na ng Golden Command Token si Yeming sa susunod na lugar ng pagsasanay. Ang ikatlong lugar ng pagsasanay na ito ay matatagpuan sa Heavenly Court ng Void Heaven Realm. Kasabay nito, ang lugar na ito ay kontrolado rin ng Golden Guard. Ang ibang tao, kahit may Void Heaven Token, ay hindi makakapasok. Mayroon kang 3 araw para maghalughog doon. Sa loob ng 3 araw, kung makakahanap ka ng anumang bagay na mahalaga, depende na iyon sa iyong swerte. Itong lugar ng pagsasanay ng Golden Guard, napaka-interesante. Hindi lamang ipinakita sa akin ang Myriad Heavens and Worlds map. Binigyan pa ako ng pagkakataon. Gamit ang aking katawan ngayon, dapat kong subukang damhin ang langit at lupa dito. Tingnan natin kung may mararamdaman akong magandang bagay. Tayo na, maghanap din tayo. Pagkalipas ng 3 oras Chino, wala pa ring nahanap. Beiming, Invisible Sword, kumusta kayo? Wala ring nahanap. Ang lugar na ito, hindi ko alam kung gaano nakatagal umiral. Ilang beses nang hinalughog, matagal nang naubos ang laman. Ngunit, ang lugar na ito ay may espesyal na mga alituntunin. Makapal ang spiritual energy. Kahit paano, may oras pa. O kaya, subukan kong mag-breakthrough sa Heaven Rank Martial Ancestor dito. Hindi maaari. Ang Heaven Rank ay hindi dapat maliitin. Ito ay may kinalaman sa pagpapadalisay ng espiritu at pag-aalaga ng kaluluwa. Kailangan itong gawin sa isang espesyal na lugar. At saka, ang yamang kailangan ay hindi bababa sa 6 na beses kaysa sa Earth Rank Martial Ancestor. Master, kailangan mong maghanda ng mabuti. 6 na beses. Hindi bababa sa 6 na trilyon ang gagastusin ko para maging Heaven Rank. Ganoon karaming pera. Natatakot akong kailangan ko pang ibenta ang buong money bank. Walang magagawa. Walang sino mang walang kapantay na malakas na tao ang hindi gumamit ng yaman para magtagumpay. Sa huli, ang pera ay yaman lamang para lumakas si Master. Kaya kailangang ibenta kung kailangan. Sa piging ng kaarawan ni Feng Shi, naroon ang mga puwersa mula sa iba't ibang panig. Kahit ang Great Emperor ng Azure Dragon ay naroon. Ang katanyagan ng aking money bank ay walang kapantay. Kung talagang kailangang ibenta, tiyak na maibibenta ito sa mataas na halaga. Pagbalik, makikipag-usap ako kay Feng Shi. Kung wala ring silbi ang manatili rito, kung gayon, mas mabuting umalis na lang. Ginamit ni Yeming ang Golden Command Token para bumalik. Yeming, mukhang ang iyong pisikal na katawan ay nagkaroon ng pambihirang pagbabago. Nakakuha ka ba ng anumang pagkakataon? Naguulat kay Commander. Nagkataon lang po na may kaunti akong naintindihan. Kasama pa ang pagiging espesyal ng aking bloodline. Kaya nagkaroon ng pagbabago ang aking katawan. Hindi masama, sayang lang at hindi ka pa nakapasok sa Martial Monarch Realm. Ayon sa mga alituntunin ng pagpili ng Golden Guard, kailangan mong umabot sa Martial Monarch sa loob ng 3 taon. Kung hindi, hindi ka na kailanman makakasali sa Golden Guard. Gagawin po ng inyong lingkod ang lahat ng makakaya. Yeming, natatandaan kong sa iyo ang money bank. Tama ba? Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon, ang mga puwersa mula sa iba't ibang panig ay nakatutok sa iyong money bank. Kung ako ikaw, tiyak na maaga kong ibebenta ang share na iyon. Narinig ito ni Yeming at ngumiti. Ang inyong lingkod po ay may ganito ring balak. Ngunit pagkalipas pa ng isang panahon, ang money bank ay magsasagawa ng auction. Gaya ng inaasahan, ang Golden Guard ay nakatutok sa aking money bank. Hindi ko alam kung anong kondisyon ang ailalatag nila. Bilang isang miyembro ng Golden Guard, dapat ka ring mag-ambag ng kaunti para sa lahat. Hindi ba? Siyempre, hindi namin ito kukunin ng libre. Handa kaming bilhin ang share na iyon. Sabihin mo lang ang presyo. Ito, kung ang money bank ay gagamit ng kita sa susunod na 30 taon bilang basehan. Kung gayon, ang isang share, ang pinakamababang presyo ay 3 trilyon. Sa huli, ang kita ng money bank bawat taon ay double pa. Ngunit ang tiyak na presyo, kailangan pang obserbahan ng money bank. Ibigay mo muna ang isang share na iyon. Kasabay nito, ang commander na ito ay hahanap ng paraan para makipag-ayos ng presyo sa money bank. Kung mayroon ng inaasahang oras, 1 taon pagkatapos, ibibigay ko sa iyo ang pera. Kung hindi, ibabalik ko sa iyo. Commander,
Hindi po yata maganda ito. Baka sakaling pagdating ng panahon, hindi kayo magbayad. Gustong kunin ng libre ang halagang iyon. Ang tiwala ay kasing halaga ng posisyon. Pagdating ng panahon, kung hindi siya magbayad, wala rin akong paraan para maningil. Ako, isang marangal na Golden Guard. Paanong hindi ako tutupad sa salita sa sarili kong tauhan? Kailangan mong mag-ingat sa iyong pananalita. Malinaw na pagnanakaw ito. Haha. Una, binigyan ako ng benepisyo. Pagkatapos ay pinagbantaan ako para ibigay ko ang share na iyon. Ang Golden Guard, talagang hindi sila mabubuting nilalang. Sige, ngunit ngayon, nakakulong ako sa piitan ng imperyo. Mahirap makipag-ugnayan. At saka, napakabilis, mahahatulan na ako ng kamatayan. Commander, kailangan niyo akong iligtas para magkaroon ako ng pagkakataong ialay ang share na iyon. Madali lang iyan. Bumalik ka na. Pagdating ng araw ng iyong pagbitay, lalabas ako. Pagkatapos, ibinalik si Yeming sa piitan. Haha, kahit pa Golden Guard, huwag niyong asahang makakakuha kayo ng pera mula sa akin nang walang kapalit. Walang dala. Sinong maniniwala? Sa sandaling ito, may nagbukas ng pinto at pumasok. Fuma Yeming, may dumadalaw sa iyo. Isang babae ang dahan-daang pumasok. Ang katulong na si Tianju. Nagbibigay galang kay Fuma. Naintindihan ng Grand Princess na si Fuma ay pinagtaksilan. Ngunit sa kasalukuyan, abala siya sa mga bagay sa East Sea kaya hindi siya makabalik. Kaya ipinagkatiwala niya sa akin na dalhin ang salamin na ito para makapag-usap kay Fuma sa pamamagitan nito. Ang digmaan sa East Sea. Kumusta na? Ang Lingzhou Army ay natalo ng malaki. 5 martial gods ang napatay. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan. Sa loob ng 3 buwan pa, makukuha na ng princess ang Lingzhou. Maraming beses na ipinagbili ng princess na kailangang gamitin ni Fuma ang salamin na ito. Ngayon, naiparating ko na po ang mensahe. Ang maliit na lingkod ay magpapalam na muna. Ang salamin na ito, marahil ay isang uri ng martial tool para sa pagpapadala ng imahe. Subukan kong lagyan ng kaunting spiritual power. Asawa, nakikita mo ba ako? Nakikita kita. Narinig ko kay Tianju na napakaganda ng takbo ng digmaan. Binabati na kita agad. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa iyo. Alam kong kikilos sila laban sa iyo. Ngunit hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Pagkaalis ko pa lang, kumilos na agad sila. Kasalanan ko. Ayos lang. Kaya kung harapin ito mag-isa. Ngayon, protektahan mo ang iyong sarili ng mabuti. Ano man ang kanilang ay latag na kondisyon. Huwag kang papayag. Kailangan mong hintayin ang pagbabalik ko. Nang ahas silang kumilos laban sa iyo dahil wala ako rito. Ang tunay na sitwasyon ay mas komplikado kaysa inaakala mo. Hindi lamang ang mga prinsipe. Pati ang Golden Guard ay nakatutok na rin sa money bank. Natatakot akong ang share na nasa ating mga kamay ay mapipilitang isubasta. Auction. Magandang ideya iyan. Sakto. May utang ako. Sabay nating isubasta. Malulutas nito ang problema. Ha? Utang. Magkano ang utang mo? Mga 8 trilyon siguro. Sa huli, ang pagiging Shenming ay nangangailangan ng napakaraming yaman. Bagamat tinulungan ako ng aking kapatid na emperador noon, marami pa rin akong utang. Ako, umabot sa Earth Rank Martial Ancestor. Gumastos na ng 1 trilyon. Akala ko ako na ang pinakamagastos. Hindi ko inaasahan. Mas magastos ka pa pala kaysa sa akin. Earth Rank Martial Ancestor. Noon, ako rin ay nasa Earth Rank. Hindi pa umabot sa Heaven Rank. Tama nga, hindi ako nagkamali ng tingin. May potensyal kang maging isang Diyos. Oo nga pala, kanina sinabi mong pati ang Golden Guard ay nakatutok na. Anong nangyari doon? Si Zuanhua, gustong maglabas ng 5 trilyon para bilhin ang share na iyon. Kasabay nito, nangako siyang ililigtas ang buhay ko. 5 trilyon. Sapat na iyon para bumili ng hindi mabilang na buhay mo. Tiyak na hindi ka niya matutulungan. Ang pagsang-ayon niyang iligtas ka ay dahil lamang natatakot siyang mamatay ka at walang magbabayad ng utang na ito. Tama ka, pansamantala akong pumayag, para na rin mapanatili ang buhay ko. Kung hindi, baka pati ang Golden Guard ay kumilos na rin. Baka hindi ko na malampasan ang pagsubok na ito. Pagdating ng panahon, direktang gagamitin natin ang 6 na shares na nasa ating kamay para sa auction. Kung magtanong ang Golden Guard,
Sabihin mo lang na tinanggal kita sa money bank at inagaw ko ang share na iyon. Hindi bababa sa panlabas. Hindi sila agad makikipag-away sa iyo ng harapan. Susunod, gawin natin ayon sa plano.